At pangungunan po tayo ng pagbasa ni Sister Jana dito po sa book of Matthew chapter 14. Starting from verses 22 hanggang 36. Ayan. Okay po, Matthew 14:22 to 36. Verse 22, sabi po dito, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. 23, and when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Verse 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. 25, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. 27 po. Verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." 28, and Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." In 29, so he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. 30, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And 32, and when they got into the boat, the wind ceased. 33, then those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." And 34, when they had crossed over, they came to the land of Gennesaret. And when the men of that place recognized him, they sent out into all that surrounding region, brought to him all who were sick. 36, and begged him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched it were made perfectly well. Praise God. Praise God po. Purihin po Panginoon. Thank you, Jana. Salamat po sa pagkakabasa ng banal na salita ng Diyos. And prior po, okay? Prior po dito sa kwentong ito na ating kinuwang teksto, ay yung pong istorya na nangyari po doon sa pagkamatay. It's about the death of John the Baptist. Okay? So, bago po nangyari, ang kwentong ito ay nagkaroon po ng isang hindi magandang balita na nakarating kay Jesus Christ about the death of John the Baptist. At nung nabalitaan po ito ng ating Panginoon, okay, together with disciple, ay nagdulot ito ng lungkot sa kanila. And because of this, they decided to went on a solitary place to get some rest. Doon po sa town of Bathsheba. Rest means to pray. Okay? To pray. Para sila ay manalangin. Pero yung kanilang plano na rest, okay, ay hindi po ito nalingid sa kaalaman ng napakaraming tao na sumusunod sa kanya, sumusubaybay sa kanya, na laging naka-alerto sa mga lakad niya. Okay? At nung malaman nila na si Jesus Christ ay papuntang Bathsheba, sila ay dali-daling nagtungo o pumunta sa lugar na yon. At sabi ng verse 14, okay, ng Matthew 14, verse 14, when Jesus landed,
they saw a large crowd. Meaning, nung sila'y dumating sa lugar na yon, ay nauna pa yung mga tao. Nandun na. Okay? At nagulat nga ang Panginoong Jesucristo na pagdating niya doon, akala niya is makakapag-rest siya. Makakapag one-on-one siya sa Panginoon, sa Diyos, sama. Pero nagulat siya na doon pala sa pinuntahan niya ay nandun na yung mga tao. Inaantay na siya doon. Okay? Yung purpose nila ng pagpunta sa lugar na yun para manalangin, para magpahinga, para magpag one-on-one sa Panginoon ay hindi po nangyari because doon sa dami ng taong dumating na nauna pa sa kanila sa lugar na yun. At dahil po dito, si Jesus po dahil siya ay mahabagin na tao o mahabagin sa tao, he had compassion on them. So, instead na magpahinga, ginawa po niya yung dapat niyang gawin para sa mga tao. He healed them, he healed their sick. Okay? So, marami po siyang himala na ginawa, marami siyang pinagaling, at marami pong tao ang na-bless dahil doon po sa kanyang ginawa. And after this, okay, natapos po itong sitwasyon na to sa lugar na yun, sa Bathsheba, he ends up miraculously feeding 5,000 people. Okay? So, doon po nangyari. Sa puntong yon ay doon po naganap yung pagpapakain ng Panginoong Jesucristo doon sa 5,000 katao sa pamamagitan ng tinapay, 5 tinapay at isda. Okay? Feeding the 5,000. And after that, finally, matapos po yun, Jesus gets his time alone with the Father. Okay? Which takes us to our first point sa ating pagtatalakay today. Ito po yung regular na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So ito po yung unang puntos na nais ko pong bigyan po natin ng pansin today. Actually, ito po 3. Okay? 3 points about this text na ating binasa. Number 1 is the isolation with the Father. Okay? Pwede pakita, Kuya James. So ito po yung isa sa mga regular na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung hindi niya inaalis sa buhay niya. Ito po yung lagi niyang ginagawa na nakikita po natin dito sa Bible. As he started his ministry here on earth, isa po ito sa napaka-importante nga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po sa ating sa kanyang ministry, sa kanyang ginagawa. And one of the things is yung kanyang ginagawang isolation with the Father. Okay? Isolation with the Father. Yan po yung unang puntos na ating bibigyan pansin. Let's see what Jesus did. Dito po sa 22 and 23, sabi po niya, immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. So, sabi ko nga po kanina, ito yung isa sa napaka binigyan ng prioridad ni Jesus Christ sa buhay niya. Okay? Nung siya po ay mag-start ng ministry, yan po lagi yung kanyang priority na binigyan
sa buhay niya, sa kanyang ginagawa. Yung lagi niyang ina-isolate yung kanyang sarili sa isang tahimik na lugar upang makipag one-on-one sa Diyos. Okay? Dito po nakita natin sa kwento, after the people had eaten and experienced miracles and healings, Jesus sent them away. Okay? At inutusan din niya yung kanyang mga alagad na, sige, mauna na kayo sa kabilang ibayo. Sumakay kayo ng bangka. Sabi ko nga po kanina, the reason ng kanyang pagpunta sa lugar na yun sa Bathsheba is to pray. Okay? To spend time alone with the Father. Yet, he took time out of his schedule because of his deep compassion for the people. Okay? So, meron po siyang naka-schedule na napaka-importante ang gagawin para sa Panginoon. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal sa tao. Okay? So, inuna po muna niya yung mga tao. Rather than yung kanyang pagpapalakas sa kanyang spiritual life. Yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay inuna niyang binigyan ng attention yung mga tao na sumunod at lumapit sa kanya. Okay? At dahil po ito, nung matapos po niya to, okay? So again, nakita po natin dito, hindi pa rin nawawala yung kanyang purpose. Nung matapos po niyang gawin lahat, i-bless yung mga tao, pagpalain yung mga tao, pakainin yung mga tao, paggalingin yung kanilang mga karamdaman. Sabi po dito, siya po ay he took time out of his schedule because he want a close one-on-one with the Father. Ginawa po niya yung kailangan po niyang gawin. Again, mga kapatid, seeking solitude was an important priority for Jesus. Sabi ko nga po kanina, isa sa napakahalagang oras na binibigay ng Panginoon sa buhay niya, yung pagbibigay ng panahon ng pagkikipag-usap sa Diyos. He made room in his busy schedules to be alone with the Father. Kahit na napakarami niyang pong ginagawa, kahit na napaka-busy niya, kahit na napaka-hectic yung kanyang schedule, okay? Lagi pa rin po niyang sinaalang-alang. Lagi pa rin po niyang binibigyan ng oras yung kanyang pakikipag one-on-one sa Diyos. Okay? Gaya po ng ating Panginoon, gaya po ng ating Panginoong Jesucristo. We need to spend time alone with God in prayer. We need to communicate with Him. Okay? Kahit na marami po tayong ginagawa, kahit na busy po tayo, gaya ni Jesus Christ, napaka-busy po niya. But still, meron pa rin siyang oras, meron pa rin siyang panahon, meron pa rin siyang inilalaan. Napakalagang oras para sa Diyos upang ito ay makipag-usap. We need to communicate with Him. We need to feel His presence. Okay? Gusto ng Panginoon na makausap lagi. Gusto ng Panginoon na nakikipag-usap. Nakikipag one-on-one sa Diyos. That's why tinuturo po tayo ng salita ng Panginoon. We need to feel His presence. We need to fill us with His grace. Okay? His love, His mercy, His joy, and many more. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin yung strength ni Lord, kailangan po natin yung joy ni Lord, kailangan po natin yung love ni Lord, kailangan po natin yung grace ni Lord, yung mercy ni Lord. Because sa araw-araw ng ating buhay, okay, ay nasusuong tayo sa iba't ibang sitwasyon. And
para mapagtagumpayan po natin yung mga situations, yung mga challenges, yung mga struggles natin sa buhay. We need to go one-on-one with Jesus, with the Lord. Every day nakaka-encounter po tayo ng iba't ibang mga sitwasyon sa buhay, ng iba't ibang mga struggles, ng iba't ibang mga challenges. At ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan lang na natin kung tayo po ay laging naglalaan ng oras ng panahon sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nananalangin. God is teaching us today to develop the discipline of spending time alone with God. Okay? Tinuturuan po tayo para tayo mag-grow spiritually and become more and more like Christ. Kaya nga po, napakahalaga sa buhay po ng isang mananampalataya. Sa isang lingkod, sa isang tagasunod ng ating Panginoon, yung tayo po ay sumunod po dun sa yapak na pinapakita ng ating Panginoong Kristo na lagi po siyang nag-spend ng quiet time sa ating Panginoon, sa Diyos. Aside po do sa ating personal devotion sa Panginoon, okay? I invite all of you to join us in our everyday 4 o'clock prayer habit. Okay? Sama-sama po tayo to stand up to pray. Join us. Samahan po natin yung mga prayer warriors po natin. Na araw-araw po sila po ay nag-i-spend ng oras para sa Diyos, para sa Panginoon. Araw-araw po yan, 4 o'clock. So join po tayo, sama po tayo. Okay? Gayahin po natin yung ginagawa ng ating Panginoong Kristo na lagi po siyang nag-i-spend ng time para sa Diyos. To become more and more like Christ. Para tayo lumago spiritually. Okay? Patuloy po natin bigyan ng priority ng oras yung pagkikipag-usap sa Diyos. Okay? Yan po yung una. Isolation with the Father. Gawin po nating habit yan, yung pagkikipag-usap, pagkikipag-one-on-one, pagkikipag-communicate, pagkikipag-niig sa ating Panginoon Diyos. Okay? Isolation with the Father. Pangalawa po, second point natin bigyan ng pansin today is ito pong nandito po sa verse 14, verse 24 hanggang 27, the devastation of fear. Tingnan po natin kung ano po nangyari dito. Okay? Sabi po basahin po natin ulit yung 24, sabi, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost. And they cried out for fear. But immediately, Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Okay? Alam niyo po, noong mga oras na yan, na ang mga alagad ni Jesus Christ ay nandun po sa Sea of Galilee, ay hindi po naging maganda yung kanilang karanasan doon sa dagat. Dahil yung sitwasyon po nila ay inabot po sila ng pagsama ng panahon. At dahil doon, lumaki po yung alon at yung bangka na kanilang sinasakyan ay pinaglalaruan ng alon, sinisiklot-siklot ng alon.
And they were without Jesus. Na noong mga panahon na sila po ay nag-i-struggle, yung mga panahon na sila po ay nakakaranas ng problema, hindi nila kasama ang Panginoong Jesucristo. They were without Jesus. Because of that, their situation was changed. Nagbago yung kanilang sitwasyon. They were devastated with fear. Takot na takot sila. Okay? Lalo pang nagdagan yung kanilang takot, sabi rito nung makita nila na may naglalakad na tao sa ibabaw ng tubig. At pagkapalan nila itong multo, a ghost. Okay? Grabe yung kanilang pagkatakot. Sila na yung ilan sa kanila, yung mga alagad ni Jesus Christ, they are seasoned fishermen. Baga, karamihan sa kanila ay lumaki sa dagat. Okay? Pero at this point, okay, ay nagkaroon po sila ng takot. Dahil po dun sa kanilang na-experience na paglaki ng alon at inisip nila na katapusan na nila. Inisip nila na ito na yung bukas ng kanilang buhay because of that because of that yung sama ng panahon. And meron po ako nabasa na kwento about the Sea of Galilee na dyan po ay bigla na lang sumasama ang panahon at pag sumama ang panahon ayon po doon sa book na akin nabasa ay lumalaki talaga yung wave ng hanggan na kahit yung napakalaking boat ay pwede niyang ilubog dahil sa laki ng alon na nagaganap sa lugar na yan. Diyan po sa Sea of Galilee. Ayon po doon sa book na aking nabasa. And maybe ganun po yung nangyari na natakot sa sobrang takot nila doon sa nakikita nilang waves na lumaki at palaki ng palaki ay nagkakaroon ng takot sa kanilang puso. But then again, nakita ko, sabi ko nga po kanina, noong mga panahon na yun, yung mga oras na yon, mga panahon na yon, ay hindi po nila kasama si Jesus Christ. Wala po si Jesus Christ doon sa tabi nila. Okay? At dumating nga po sa punto, sabi rito, na they were terrified. They were cried out for fear. At nagdagan pa yung kanilang takot nang meron silang nakitang naglalakad na tao sa ibabaw ng tubig. At dahil dito po sabi ng verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I. Do not be afraid. Ako ito. Huwag kayong matakot. Ako ito, si Jesus Christ. Ako si Jesus. Okay? Huwag kayong matakot. Church, ito po isang malinaw na katotohanan o malinaw na patotoo na without Jesus, pag hindi natin kasama ang Panginoon, pag wala si Jesus Christ sa buhay natin, we can be in fear. Ang pagkatakot ay paulit-ulit na mangyayari, paulit-ulit na mararanasan natin pag wala ang Panginoon sa tabi natin, sa puso natin. Pag tayo ay nakahiwalay sa Diyos. Okay? Paulit-ulit na mararanasan natin ang yung fear, yung takot. Pero pagkasama po natin si Jesus Christ, with Jesus, we can be free from fear. Okay? Hindi po tayo matatakot.
hindi po tayo makakaranas ng takot pag kasama natin ang ating Panginoon. Because Jesus assured us, sabi nga niya dyan, huwag kayo matakot. Ako ito. Nandito ako. Okay? So, si Jesus Christ lamang po yung solusyon para yung fear, para yung takot ay mawala sa buhay natin. You can be free from fear with Jesus. Our circumstances no longer dictate the joy and peace in our lives because si Jesus na po ang magdidictate ng saya at kapayapaan sa ating buhay. Because He is the ultimate fear calmer. Siya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, kapayapaan. Siya ay magkakalm sa atin. Siya ay magbibigay sa atin ng kapahingaan sa fear na ating nararanasan. Sinasabi po ni Jesus sa atin, sa ating mensahe today, na as we face the troubles, the circumstances, and the storms of this world, sabi ni Jesus Christ, have courage. Here I am. Don't be afraid. Okay? Huwag po tayong mag-alala. Okay? Kaya sabi po sa atin ng Panginoon, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot. Dahil sinasabi niya, nandito ako. Kasama ninyo ako. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan man. In other words, sa paglutas natin sa ating mga fear, sa ating mga problema, sa ating mga struggles, kasama natin ang ating Panginoon. Sa mga sitwasyon natin sa buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Gawin po nating inspirasyon ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Have courage, it is I. Okay? Gawin po nating inspirasyon itong salitang ito ng Panginoon sa atin. Have courage, it is I. Don't be afraid. Okay? Yan po yung isang malinaw na salita ng Diyos sa atin. Huwag kang matakot. Ako ito. Nandito ako. Hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. Yan po yung second point na gusto kong bigyan natin ng pansin ngayong umaga. Una, the isolation of the Father. Second, the devastation of fear. At itong fear na ito mawawala pagkasama natin ang ating Panginoon. Kung isasama natin ang Panginoon sa buhay natin. Okay, pangatlo po. The demonstration of faith. Again, verse 28 says, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Verse 30. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, Truly you are the Son of God. Dito po sa puntong ito, makikita po natin yung yo-yo effect doon sa faith and emotion ni Pedro. Okay? Alam mo ba din yung laruan na yo-yo? Okay? Alam ko, lahat po tayo siguro nakaka-relate doon sa yo-yo. Okay? And maybe one of us ay na-try natin na maglaro ng yo-yo. Okay? And yung yo-yo po, lalo na pagka magaling kang maglaro niyan, one time nakapanood po ako sa TV, meron yata mga contest.
ang TV na pagalingan ng technique sa yoyo. Grabe, ang gagaling. Lahat ng klase ng tricks, lahat ng klase ng technique ay nagagawa nila. Nakakaliw tingnan. Okay? Ang ganda nilang panuorin na ginagawa nila yung mga iba't ibang klase ng trick about yoyo. Okay? So, but ang pinaka-basic na move o galaw po ng yoyo ay yung taas-baba. Taas-baba po yung pinaka-basic na move niyan. Lalo na pagka ikaw ay beginners, naglalaro ng yoyo. So, ang ginagawa mo lang is nilalaro mo lang siyang pataas, pababa. Pataas, pababa. At sa kwentong ito, at sa iba pang pangyayari po sa buhay ni Pedro, imahintulad po natin siya sa isang yoyo dahil yung kanyang faith at emotion ay minsan nandun sa taas, minsan nandun sa baba. Okay? And maybe one of us or some of us, or maybe lahat po tayo nakaka-relate sa ganitong buhay ni Pedro na minsan mataas yung kanyang faith, minsan mababa. Okay? So in other words, is hindi nagiging stable. Okay? Laging bumabagsak. Minsan, ang taas-taas ng kanyang faith, ang taas-taas ng kanyang pananalig. At maya-maya, biglang na lang nawawala. Biglang na lang bumaba. Gaya po ng pangyayari sa kwentong ito. Okay? Kasi sabi dito sa verse 28, ang lakas-lakas, ang taas-taas ng kanyang faith na siya ay, kumbaga china-challenge niya ang Panginoong Hesus. Panginoon, kung talagang ikaw yan, tawagin mo ako, papunta dyan, palakarin mo kasi babaw ng tubig. Grabe yung kanyang challenge, na grabe yung faith na pinapakita niya rito. And because of that, ay kinol ni Jesus Christ yung kanyang challenge. Sige, halika, pumunta ka rito. At dahil doon, siya po ay nakalagad. Taas-taas ng kanyang pananalig niya, kanyang pananampalataya. But dito po sa verse 28, makita natin, when Peter realized, okay, baga yung natuwa siya na grabe na nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero, sabi po dito sa verse 30, when he saw the wind was boisterous, biglang nawala yung kanyang faith. Bumaksak na naman yung kanyang pananampalataya. Okay? Natakot bigla. Ano pong ibig sabihin nun? Si Peter po, makikita natin na before na dumating yung takot sa kanya, before na nangyari yung kanyang pagbagsak, pagkalubog sa tubig, naiintindihan niya, naunawaan niya yung power, yung authority, yung miracle ni Jesus Christ. He understood that Jesus could solidify the water para siya ay makalakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Sa isip niya na naniniwala siya na kayang patigasin ni Jesus Christ yung ibabaw ng tubig na kanyang lalakarin o lalakaran. And because of that faith, pinanghawakan niya to. Dahil sa kanyang paniniwala niya, pananampalataya sa ating Panginoong Kristo na kaya niyang patigasin yung ibabaw ng tubig at makakalakad siya, naniniwala siya. Kaya nga sabi nga niya, kung talagang ikaw yan, Panginoon, paparianin mo ako, papuntahin mo ako dyan. Grabe yung kanyang faith. Grabe yung kanyang ipinapakita nga pananalig dito sa Panginoon. Peter understood that Jesus could solidify the water para siya ay makalakad. Para siya ay makapunta kay Jesus Christ. Tandaan po natin mga kapatid. Si Jesus Christ po, kahit na po siya ay nandun sa katawang tao, makapangyarihan pa rin po siya. He can do anything by His great power. Okay? Meron po siyang kapangyarihan na gawin o maisagawa ang isang bagay.
na gustuin niya. Si Jesus Christ po, He can spring out a fountain in the middle of the desert. Si Jesus Christ po, He can clear the traffic doon po sa EDSA. Kaya po niyang gawin yun. Si Jesus Christ po, He can do, or He can turn the water into wine. Okay? Si Jesus Christ po, makita natin, He can feed 5,000 people. Kamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at isda. Jesus Christ po, He can do impossible thing. He can walk on water. And He can cause us to walk on water if He so desires. Kung gugustuhin po natin. Kung hihingin po natin. Kung mananalig po tayo, kung mananampalataya po tayo, kaya ang ginawa ni Peter, ni Pedro. Okay? Kaya po niyang gawin yun because He is a powerful. Because He is a miracle working God. Sabi ko nga po kanina, He can do the impossible. Nagagawang gawin ng Panginoong Jesucristo yung mga bagay na imposible sa tao. Okay? Sabi nga dito ni Pedro, call me to you, Lord. Panginoon, papuntahin mo ako dyan. At nangyari nga po, bumaba si Peter sa boat at lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus Christ. Wow, grabe. Grabe yung faith na ipinapakita po dito ni Pedro. But notice po, again, sabi ko nga po kanina, si Peter po ay parang yoyo. How quickly things change. Madali pong mabago yung sitwasyon. Napakabilis mabaguhin ni Peter yung kanyang sarili, yung kanyang buhay, yung kanyang pananaw sa buhay. Napakabilis magbago po si Peter. Sabi po dito sa verse 30, ulitin, basahin po natin yung verse 30. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid. Yung tapang niya, yung faith niya, yung taas ng kanyang pananalig, yung taas ng kanyang pananampalataya kanina, nabasa natin, napalitan ito ng takot because of the waves. Okay? Dahil dun sa naglalaki ang alon na doon sa paligid niya. Peter went from triumph to let down. Why? Ano po nangyari? Because inalis po niya yung kanyang paningin kay Jesus Christ at bumaling po siya sa kanyang paligid. At naging dahilan po yun ng kanyang paglubog sa tubig. Naging dahilan po yun ng paglambot ng tubig at yung paa niya ay lumubog. Okay? Why? Because inalis po niya yung kanyang focus sa ating Panginoon. Tinanggal niya sandali. Ibinaling niya sandali doon sa kanyang paligid. Maybe, may nakita siyang magandang bagay. May nakita siyang kaakit-akit na bagay. Okay? At inalis muna niya sandali yung kanyang paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? May mga bagay na hindi lang po yung wind ang pwedeng maging daan ng ating pagkatakot, ng ating pagkalubog. Minsan may mga bagay na maganda sa paningin.
Minsan may mga bagay na kaakit-akit sa panginingin tao. At dahil sa kagandahan nito, ay pasumandaling natatanggal natin yung focus, yung paningin natin sa ating Panginoong Jesucristo at napo-focus tayo doon sa bagay na napakaganda sa paligid natin, na ino-offer ng sanlibutan, na ino-offer ng mundo. Napakaraming mga gandang bagay na ino-offer ng mundo sa atin nang sa ganun matanggal, mawala yung focus natin sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ni Pedro, kung tanggalin po niya yung kanyang focus sa Diyos at itiningin niya sa kanyang paligid, bigla po siyang lumubog at takot. Biglang bumalik yung kanyang fear, biglang bumalik yung kanyang pagkatakot. Dahil dito siya po ay biglang lumubog at muntik-muntika ng malunod sa tubig. Okay? Ano po tinuturo sa atin ng ating Panginoon dito sa puntong ito? Huwag po nating alisin. Okay? Huwag po natin tanggalin yung ating focus sa ating Panginoong Jesucristo nang sa ganun hindi po tayo lumubog. Hindi po tayo malulod. However, mga kapatid, makikita po natin dito, ipinapakita po rin po dito na hindi naman talaga totally nawala yung faith ni Pedro. Dahil alam niya, si Jesus pa rin. Okay? He could still save him. Naniniwala pa rin siya kahit palubog na siya, kahit lumulubog na siya, naniniwala pa rin siya na kaya siyang i-save, kaya siyang iligtas ng ating Panginoong Jesucristo. And take note po, yung sinabi po niya, okay, pansinin po ninyo, ang sinabi lang niya kay Jesus Christ, Lord, save me. Lord, save me. Ganyan lang po. Kasimple yung kanyang sinabi sa ating Panginoong Jesucristo. Peter's prayer is one of the shortest prayer na kanyang ginawa dito sa Bible. Lord, save me. Very short. Okay? Napakaikli. Tatlong salita lang. Lord, save me. But ito po is one of the most theologically sound prayers dito po sa Bible. Yung salitang Lord, save me. Ano po ibig sabihin nito sa atin? Ano po yung tinuturo nito sa atin? Ano po yung nakikita natin dito na gusto makita natin? Gusto ng Panginoon na makita natin. In our moment of crisis, in our moment of fear, when we lose focus, sabi po dito, we should cry out to Jesus, Lord, save me. Kung tayo po'y nakakaranas ng iba't ibang klase ng sitwasyon sa buhay, banggitin po natin itong tatlong salita na ito. Okay? Tatlong salita, lawak o napakalalim ang kahulugan. Okay? Lord, save me. Gaya po ng ginawa ni Peter. Dahil po dito, siya po ay inabot ng ating Panginoon. Pag isisigaw po natin sa ating mga sitwasyon sa buhay, pag tayo po ay sumisigaw ng Lord, save me, He will reach out and catch hold of us. Yan po yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo, gaya ng ginawa po niya kay Peter. Okay? So, purihin ang Panginoon. To cut the story short, nung nakasakay na po si Jesus at si Peter dun sa boat, bigla po kumalma yung dagat. Biglang nawala yung malakas na hangin. Biglang gumanda yung masamang panahon.
Sana po sa pangyayaring ito ay matulungan po tayo na mapalakas, mapatatag yung ating pananampalataya sa Panginoon, gaya po ng nangyari po dito kay Peter at sa kanyang mga alagad. At sabi po dito sa verse 32 and 33, after reflecting on this event, ang sabi po ng mga disciples kay Jesus Christ, truly you are the Son of God. At pagkatapos dito, they worship Jesus Christ. Okay? Truly you are the Son of God. Pagkatapos po niya, nakita po natin, ay nag-alay sila ng papuri, pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Church, do you know who Jesus is? Do you know what He's able to do? Do you know about His power, His authority, His deity, His sovereignty, and His great love? Kung aware po tayo dito, sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo as Savior, Messiah, and King. Okay? Kaya po ng mga alagad, sabi nila, truly, you are the Son of God. At sinamba nila ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Aware po tayo sa mga bagay na kayang gawin ng ating Panginoon. Sambahin natin, purihin natin, luwalhatiin natin ang ating Panginoon as Savior, as Messiah, and as King. Okay? Yan po yung nais ng Panginoon. Yan po yung gusto ng ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, let us challenge ourselves in the following ways. 3 puntos po. 3 bagay lang po. Sandali lang po ito. Okay? Sa ating pong pagtatapos, let us challenge ourselves on these things, on these ways. First, schedule some time alone with God. Si Jesus Christ po, He spent time alone with the Father because He wanted to be close to God. Lagi po niyang ginagawa, nag-spend ng time sa Panginoon, sa Diyos. Dahil gusto po niya na lagi niya kasama. Gusto po niya na lagi siya gusto niya laging napapalapit sa Diyos. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon. Asamin natin. Nasahin po natin. Spend time alone with God. Take some time and spend time alone with God. Be intentional. Okay? Gawin po natin yan. Number 2. Ask God to give us more faith and fear. Okay? We don't need to be led. Okay? We don't need to be led by fear. Ang gusto natin, tayo po ay ma-led by faith. Hingin po natin sa Diyos to take away any fear na meron po tayo and to replace it with faith. We must have faith that God can use us from His purpose. Okay? Ask God to give us more faith than fear. And number 3, keep your focus on Jesus. And one of the greatest ways to keep our faith strong, to keep our focus on Jesus, is don't focus on the wind and the waves. Don't focus on problems, on circumstances, temptation, or distractions. Focus on Jesus. Be intentional about keeping our focus on Jesus. So purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe sa atin ngayong umaga. Sana po tayo po ay na-bless. Sana po tayo napagpala ng salita ng Diyos. Let us pray. Father God, we thank you very much for giving us this
very encouraging message kung saan ay tinuturuan mo kami. Pinapalakas mo kami, pinapatatag mo kami sa aming buhay spiritual. Lord, sana po maibigay namin sa inyo yung isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay namin. Yung laging ina-isolate yung aming sarili to spend time alone with you. Lord, teach us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi namin isalang-alang yung pagkikipag one-on-one sa inyo sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos, for allowing us to hear this message today, na matuto kami, na mapalakas kami, na mapatatag kami sa aming spiritual life sa magitan po ng pagkikipag one-on-one sa inyo. Ay sa ganon, yung fear na nararanasan namin sa aming buhay, sa araw-araw ng aming buhay, ay mawala, matanggal at mapagtagumpayan namin. Sa lahat, Lord, tinuturuan mo kami na maging focus sa inyo. Maging matatag sa inyo. Lord, nagpapasalamat kami for giving us this message upang patuloy namin mapatatag yung aming relasyon sa inyo, yung aming ugnayan sa inyo, upang maiwasan namin yung mga bagay na maging daan upang kami ay makaranas ng takot. Lord, thank you for loving us, for caring us. Thank you for assuring us that nandiyan ka lang palagi sa amin. Na every time na kami po ay tumatawag sa inyo, Lord, save me. Laging nag-stretch sa inyong kamay upang kami abutin. Lord God, once again, we thank you very much. And we glorify you, God, be exalted in our lives, in our works, in our ministry, in the church, in our family. Salamat po, dakilang Diyos. Lord, inikilala din namin, Panginoon, na ikaw pa rin ang aming provider. Just like what you did, Father God, dun po sa feeding the 5,000. Pinakita mo dun, Panginoon, na hindi kami magkukulang sa aming pangangailangan. As we have faith in you, Lord God, pwede kang gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin. But of course, pinapakita rin po, Panginoon, dito that you're teaching us to put into action our faith. Samahan namin ng kilos gawa yung aming pananalig, yung aming pananampalataya sa inyo. Gaya ng ginawa ni Peter, Lord, hindi lang siya nanampalataya sa inyo, but umakbang siya. Umalis siya doon sa boat. At lumagad siya papunta sa inyo. Dahil doon nangyari, naganap ang himala. Lord, teach us. Nasamahan namin ng aksyon, ng gawa, yung aming pananalig, yung aming pananampalataya, nang sa ganoon, may himala na mangyari sa buhay namin. Lord, make miracles in our lives, in our family, in the church. We believe in you, Lord God, because you are the miracle working God. Salamat po, dakilang Diyos, for today. And be glorified, Father God, be exalted. And let your will be done, Lord God. Not our will, but your will be done. Ang siyang patuloy na mangyari at maganap sa buhay namin, sa aming pamilya, at sa aming sambayanan. Thank you, Father God. To you all the glory,
all the honor and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen.